Now, back to BFGF dito sa TV5. Chanel, let's talk. I'm busy. I have an appointment to keep. Chanel, got everything you need, baby wipes, plastic bags in case masuka ka ulit. Okay na ba to? Ano to? Uy, Kian. Ano to? Aling Diana Rose? Hmm. Saan po si Jackson? Bakit dili po siya nagsagot sa text ko? Eh di, ano pa? Walang load. Saan po siya nagtrabaho? Puntahan ko po kasi. Sa US. Ha? Nag-US? Ma naman, bakit man kalayo man nagpunta siya doon? Ano ka ba naman, Clarín? Eh, may pang-load na o wala eh. Pang-US pa. At saka, alam mo, minsan may pagkabobo ka rin eh. Si Jackson, nagtatrabaho siya kung saan-saan. At kabilin-bilin na niya, huwag daw sasabihin. Lalo na sa'yo. Kala ko po ba okay siya na nakipag-break ako sa kanya? Akala rin niya. Pero nung umalis ka, sumabog ang dibdib mo. Pati yung uog niya sa ilong, sumabog. Ano to? Pare, cool ka lang. Sinamahan ko lang si Chanel for a check-up. I don't believe you. Pare, ewan ko sa'yo. Tumutulong na ako kay Chanel, pare. Wala akong plano ngayong pag-away sa'yo. Kian, what's with all the posturing, ha? Sabi mo wala kang pakialam. So I asked my friends to go with me. At least sila concerned. I can smell tension in the air. Green tea for better harmony. You know what? Let's go. Don't you think I deserve to have a say on this too? You know what, Kian? You confuse me. Sabi mo wala kang pakialam. Tapos ngayon, mangingialam ka. Ano ba talagang gusto mo? Wala akong pinapangakong kahit na ano. Gusto ko lang makapag-usap tayo bago mo gawin yung mga kabaliwan na ginagawa mo. Ito ba nag-keep dito? It doesn't matter. Fine. 5 minutes. Ayokong mali. Jackson. Jackson, alam mo sana, kapareho mo na lang lahat ng lalaki dito sa mundo. Kasing bait mo, kasing gentleman mo. Sorry talaga kung nasaktan kita, ha. Sana, kapareho ka na lang ng lahat talaga ng lalaki sa mundo. Yung bang, mas piliin nilang sila na lang yung masaktan kaysa saktan yung mahal nila. Sana, ikaw na lang si... Hoy, Claring! Claring! Pwede ba, Claring? Tantanan mo na yan si Jackson. Ano naman yung ginagawa mo? Dapat hayaan mo na yung taong mag-move on. Nakita mo naman nasaktan yung sobra sa'yo eh. Oo nga, no? Kung saan man na nangyari sa ako, parang nasiraan ako ng bait. Oo nga pala. Sorry nga pala, Jackson. E paano naman kung siya? Parang nung isang araw sa langit ako, ngayon parang nasa... Huwag mo sasabing impyerno dahil hindi tayo makakasama sa impyerno. Hindi kasi talaga ng bagsak ko. Okay, Claring? I need you to listen, okay? Kailangan alalahanin mo lahat ng na-realize mo sa Cebu. Ang pag-aaral mo, ang pangarap mo, at ang trabaho mo. Hindi mo kailangan magalit kay Gregory na sinabi niya sa akin. Naalarma lang yung tao dahil sa mga pinagagawa mo kabaliwan dahil sa problema na to. What else will a girl think kung halos ipagtabuyan na siya ng ama ng anak niya? Oo nga, pero ipapa-abort mo yung bata without telling me? Puti pa ang saging. May puso. Samantalang ako, wala ng puso, durog-durog na. Sa kanya, binabalatan lang. Pero buo man pa rin yung puso. Claring? Si Kian? Si Sir Kayan po, ipa-abort? Ha? Ganun ba talaga kasamang tingin mo sa akin?
At least si Chito, nagpapakatatay sa hindi niya kaano-ano. Bakit ba hindi mo akong pagbigyan na lang na mag-isip kung gusto kong maging tatay o hindi? Tatay lang, hindi asawa. Ba't parang nagulat ka? Dili niyo po ba alam, sir? Hindi ko alam. Sir, nag-alis po nung barkada niya. Nag-brukod daw po. Bawal daw po akong magsama. Ano? Brukod? Ano yun? Gawain lalaki ba yun? Ay, naku. Alam mo, Claring, meron sana akong gustong itanong sa'yo eh. Sa tingin mo ba, nagiging mas responsible na si Kian ngayon? Sir Victor, mula naman po nung nag-alaga ako sa kanya, nabawasan na po yung sungay ba ni Sir Kian. Kasi naging responsable na po siya, tsaka marunong na magbalat ng buto. Oo nga eh. Alam mo, napansin ko din. Saka talagang proud na proud ako sa kanya. Kaya lang, hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi baka lumaki yung ulo eh. Pero, Sir Victor, okay lang din naman po yun. Kunwari minsan sabihin niyo ba kay Sir Kian, good job. Ano yun? Bisaya ba yun? Good job. Good job. Good job? Ano yun? Hindi sinasabi ko, okay. Siya rin talaga. Good job. Good job. Good job. Nakulang lang nande. Alam mo, Claring, sa'yo ko dapat sinasabi yon. Dahil napaka-good job ang ginagawa mo sa anak ko. Salamat, ha? Salamat din po, sir. Alam mo, sa sobrang galing mo nga, baka dumating yung panahon, hindi na kailangan ni Kia ng yaya. Po? Sir Victor, magsasanti niyo po ba ako kapag mag-asawa na yan si Sir Kian? Hindi, Claring. Ibig ko lang sabihin, binibigyan na kita ng laya. Pwede kang gumawa ng ibang bagay na makakabuti sa'yo. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. O kung gusto mo, maghanap ka ng ibang trabaho na mas makakabuti sa'yo. Okay ba yan? Thank you po. Salamat, ha? Dali. Tawag ako. Dali, ha? Hello? Kian? Akala ko ba mag-uusap tayo? Sige. Kaya tayo naparito dahil may problema tayo. And as friends, we have to help each other. Anong tulong ang kailangan mo, Chanel? You want us to help you tell your dad? Nabuntis ka? I don't even want to tell them. Tsaka pag nalaman nila that I'm going to bear a child out of wedlock, masisira ang family name namin, Kian. Patay ka kay Tito Lambert, Kian. Aantingin ka na. Ba't pinagtutulungan niyo ako? Bakit? Sino bang nahasel? Yun nga eh. Chanel, gusto kong linawin sa inyong lahat na pananagutan ko yung batang dinadala mo. Pero wala sa usapan natin papakasal tayo. Bakit ako hindi mo ako kayang palagutang pakasalan, ha? Pananagutan ko nga yung bata, di ba? Ang kulit! Pareho ka nga high blood. Buntis yung kausap mo eh. So, Kian, are you going to marry me or No! Fine! Excuse me. Pare, ano? Ba't ayaw mo siyang pakasalan? Lagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ko. Aksidente lahat, papakasal ka? Ha? Ano? Don't go away. Magbabalik ang BFGF dito sa TV5.